sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay, na sa oras na ito, nandito kami sa banal mong tahanan, Panginoon. Wala kami, Panginoon, sa landas, Panginoon, ng kalayawan, Panginoon, kundi nandito kami sa banal mong tahanan, Panginoon. Kaya nagpapasalamat po kami sapagkat kalagawa namin ito, Panginoon, hindi dahil magagaling kami, kundi dahil sa iyong pagkilos sa bawat buhay namin, Panginoon. Salamat talaga, Panginoon, sa lahat ng kabutihan mo. Lord, pagpalain mo, Panginoon, itong salita na aking dadalhin, Panginoon. Ito yung salita mo na aking dadalhin na maging pagpapala sa aming lahat ito, Panginoon. At ikaw na, Panginoon, ang magbukas ng aming spiritual na isip, spiritual na mata, para makita namin, Panginoon, at maunawaan namin, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon. I-bless mo ang lahat na makikinig ngayon, pati na sa online. Ito lahat inihiling ko sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen na namin. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Sa araw na ito, ang tema na aking dadalhin ay ng salita ay, sabi niya dito, I am a jealous God. Tandaan natin, mga kapatid, bagamat yung Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, pero siya yung Diyos na nagsisilos. At hindi siya katulad sa pagsisilos dito sa mga tao. Ang kanyang pagsisilos ay godly jealous, holy jealous, ang ating Panginoon. Kaya natin ito pinag-aaralan ngayon. Bakit mahalaga to na malaman natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay siloso? Sapagkat alam natin, mga kapatid, sa Old Testament, makikita natin doon na ang Diyos natin siluso. At yung gumawa ang Diyos ng Bagong Testamento, New Testament, nakalagay naman ulit, siluso pa rin siya. Ibig sabihin, hindi siya nagbabago. Kaya ito yung pag-aaralan natin. Ang key verse natin, mababasa natin sa Exodo chapter 34 verse 14. Ang sabi dito ng salita ng Panginoon, sabi niya dito, huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos, dahil ako ang Panginoon, ayaw na may sinasamba kayong iba. Bakit sinabi ng Panginoon to? Kung sa in English, do not worship any other God, for the Lord whose name is jealous is a jealous God. Ang Panginoon, ayaw na ayaw niya sa pagiging Diyos niya na may kahati siya sa pagmamahal natin. Kaya nga sabi, ayaw niya na may kahati siya sa puso natin. Tandaan natin sa buhay na ito, kung gusto tayong pagpalain ng Diyos, kung gusto tayong lumago sa pananampalataya, lumago sa buhay Kristiyano, dapat matuto tayong mahalin ang Diyos. Kaya ang Diyos nga, ayaw na ayaw talaga ng Diyos na meron siyang kahati. Di ba dito sa libutan, may kanta dito sa libutan, di ba? Sana dalawa ang puso ko. Di ba? Ibig sabihin, kasi yung tao na yun, bagamat mahal yung isa, may minamahal pa rin siyang isa. Kaya sabi niya, sana dalawa ang puso niya. Pero tandaan natin, yung Diyos natin, isa lang ang puso. Kaya nga siya yung Diyos na siloso. At ayaw ng Diyos sa ating paglilingkod, meron siyang kahati.
Katulad dito sa sinabi sa Exodo. Kaya nga ang pangalan ng Diyos, pero ang pangalan niya, isa sa pangalan niya, Jealous. Pero Jealous God, pangalan pa ng Diyos yun. Bakit ginawa ng Panginoon yun? Kasi para ipakita sa mga tao na siya lang ang dapat paglingkuran at mahalin. Bakit? Sapagkat siya lang may gawa sa atin eh. Tandaan natin dito sa buhay nito, kung wala ang Diyos, wala tayo. Kung wala ang Diyos, hindi tayo makakaabot sa panahon nating ito. At kung wala ang Diyos, wala yung sanlibutan. Kaya nga lahat ng tinatamasa ng Diyos at tinatamasa ng tao ay galing sa Diyos. Kaya dapat nating mahalin ang Diyos higit sa lahat. Kaya nga dito, hindi nagbabago ang salita ng Diyos. Hindi nagbabago ang utos ng Diyos. Kung sa Old Testament, ayaw niyang na may kahati siya. Sapagkat siya yung jealous God. Siya yung tawag ito, nagsiselos. Meron siyang puso na nagsiselos. Kaya nga ayaw niyang kahati siya. May kahati siya eh. At tandaan natin yung kautusan, di ba? Yung Ten Commandments, ginawa yon. Pero pagdating ni Kristo, pinalitan yung kautusan na yon. Pero yung pagka-jealous ng Panginoon, hanggang ngayon, nananatili yun. Kaya nga sabi dito sa Santiago, basahin natin dito sa Santiago, chapter 4. Ang sabi dito sa Santiago chapter 4, verse 5. Ang sabi niya dito, ni Santiago huwag ninyong isipin na walang kamuluhan ang sinasabi ng kasulatan. Ano ba sinasabi ng kasulatan? Kasi yung binabasa nila sa panahon nila, wala pa naman yung bagong testamento. Anong binabasa nila sa panahon nila? Yung Old Testament. Kaya nga sabi niya, Apostol Santiago, huwag ninyong isipin na walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan. Ayaw ng Espiritu pinatira sa atin na may kaagaw siya sa pag-ibig natin. Di ba? Ayaw talaga ng Diyos na may kaagaw siya sa pag-ibig natin. Sapagkat alam natin, yung mga tao, hindi napagpapala ng Panginoon. Bakit? Pag ang buhay niya, dalawa yung pinaglilingkuran niya, dalawa yung priority niya sa buhay. Tandaan natin, sa buhay natin dapat isa lang ang priority natin. Pagtungkol sa paglilingkod, walang iba kundi ang Diyos. Kaya nga sabi niya dito sa kwan, di ba? Sabi ng Banal na Espiritu Santo, yung pinatira sa ating puso, Diyos yun eh. Ano sabi niya? Ayaw niyang may kahati sa pag-ibig niya. Hindi ako ang nagsabi niyan, kundi ang banal na kasulatan. Pinapakita lang ng Diyos, ayaw ng Diyos na yung pagmamahal mo sa Diyos, 50 lang, 50%, sa sanlibutan, 50%. Ayaw ng Panginoon yan. Gusto ng Panginoon, kung mamahalin mo siya, todo-todo mo na. Ibigay mo na. Sapagkat ayaw ng Diyos na may kahati siya. Kaya nga mga kapatid, hindi ba niyo alam bakit maraming mga Kristiyano hanggang ngayon baby Christian? Bakit maraming mga Kristiyano ngayon hindi lumalago sa pananampalataya? Hindi ba ninyo alam yung mga kapatid? Bakit? Itong verse na to, talagang memorize na to sa lahat. Tuwing may problema, tuwing dumadanas ng hindi maganda. Ito talaga yung verse palagi nasa puso nila. Ano yung verse? Romans 8:28. Diba? Basahin nga natin. Ito yung magandang versikulo na parating binabasa ng mga tao, pero hindi na nila unawaan. Kasi ang focus nila, yung ginagawa ng Diyos para sa kabutihan natin.
Pero hindi natin tinitingnan ano yung main na gustong ipakita ng Diyos sa atin. Basahin nga natin Romans 8:28. Di ba? Magandang versikulo to eh. Sabi dito sa Bible, sabi niya, alam natin sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos. Yan, gustong-gusto ng Kristiyano yan. Ang Diyos gumagawa sa lahat ng bagay. Kaya may tiwala ko, bawat problema ko, magtatagumpay ako. Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa ating buhay. Pagtuloy natin, sabi niya nito, alam natin sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti. Para daw sa ikabubuti natin. Tuloy pa natin, ng mga umiibig sa Kanya. Saan siya gumagawa? Sa mga umiibig sa Kanya. Kaya maraming Kristiyano, hindi sila lumalago. Kasi bakit? Yung pagmamahal nila sa Diyos, hindi tunay. Kasi pag ang tao, tunay yung pagmamahal mo sa Diyos, tandaan mo, hindi sinungaling ang Diyos, gagawa ang Diyos sa buhay mo. Sapagkat ang pananampalataya, saan ba galing? Sa Diyos. Ang pag-ibig, saan ba galing? Sa Diyos. Ang banal na Espiritu, saan ba galing? Kasama ng Diyos yun eh. At yun ang namumunga ng kabutihan sa buhay ng tao. Bakit hindi nakikita sa buhay ng tao? Sapagkat ang tao hindi talaga tunay na puli na nagmamahal sa Diyos. Kasi hindi to sinungaling itong verse na to eh. Sabi nga niya alam natin sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, ng Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Tandaan mo, pag hindi mo natutunan mahalin ng Diyos ng buong puso mo, hindi mo mararanasan yung naranasan ni David sa buhay niya. Bakit sinabi ng Diyos ni David ay Diyos siya, tao siya na may puso sa Diyos? Sapagkat si David, yung nandito siya sa mundong ito, bagamat nagkakamali siya, pero yung pagmamahal niya sa Diyos, talagang full, buo ang pagmamahal niya sa Diyos. At wala siyang ibang minamahal sa buhay niya, kundi ang Diyos. Pag pinag-uusapan, spiritual na pamumuhay. Kaya nga tayo, di kayo nagtataka, bakit pinagpapalan ng Diyos yung mga anak na nagmamahal sa kanilang mga magulang? Di kayo nagtataka nun? Bakit? Kasi yun din ang gusto ng Diyos na gawin natin sa Kanya. Sapagkat tayo, may mga magulang tayo na makalupa at meron din tayong magulang na makalangit. Walang iba kundi ang ating Diyos. Kaya nga Diyos ang una niyang utos na may kalakip, pangako. Anong sabi ng Bible? Diba? Ephesians 6:1. Bakit sinabi ng Ephesians 6:1? Children, obey your parents for the Lord, for this is right. Sapagkat may pangako nga daw. May pangako ang Diyos sa mga taong nagmamahal sa magulang. Bakit? Inuna ng Diyos yun. Sapagkat gusto ng Diyos na matutunan mo yun. Kasi yun ang gusto ng Diyos, na ipul mo yung pagmamahal mo sa Diyos katulad ng magulang mo. Kaya nga sabi ng Panginoon, kapag minahal mo yung magulang mo, pagpapalain ka ng Panginoon Mahaba buhay mo. Pagpapalain ka ng Panginoon, gaganda yung buhay mo. Bakit? Sapagkat ganun din ang Diyos Kaya yung mga tao na tunay na nagmamahal sa Diyos, talagang pinagpapala ng Diyos, talagang lumalago sa spiritual na pamumuhay. Sapagkat yung mga tao na nagmamahal sa Diyos, ang Diyos nakakakilos ng mightily sa bawat buhay nila. Hindi yun joke. Totoo yun. Kaya nga sabi nga dito sa Mateo 22, basahin natin dito sa Mateo 22. Ano ba sabi ng Panginoon dito? Sa 22, verse 37.
Sabi ni Jesus dito, sumagot si Jesus. 37, sabi niya dito, sumagot si Jesus, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. Tingnan mo, bilang magulang natin sa espiritual, ito yung pinaka-number 1 na utos, mahalin natin ang Diyos. Katulad sa lupa, number 1 din, pinakaunang utos, mahalin mo yung magulang mo dito sa lupa. Kaya nga totoo nga eh. Yung mga taong hindi nagtatanim ng sama ng loob sa magulang, yung mga taong minamahal yung magulang, bagamat ang magulang natin dito sa mundong ito ay hindi perfect, pero pag sinunod natin at minahal natin ang ating mga magulang, gaganda yung buhay natin. Gaganda yung buhay natin. Kung gumaganda nga yung buhay mo sa pagmahal lang ng magulang mo makalupa, gumaganda nga yung buhay mo. Lalo pa kaya kung mamahalin mo ang Diyos na bilang magulang mo, lalong gaganda yung buhay mo. At tandaan mo, lahat tayo tinawag tayo ng Panginoon para sa purpose. Anong purpose? Number 1 purpose ng Panginoon. Kundi walang iba kundi mahalin natin siya. Sapagkat ang paglilingkod na walang pagmamahal sa Diyos, walang kwenta. Kasi pag ikaw naglilingkod ka, na hindi mo mahal ang Diyos, walang kwenta, para ka lang pumasok sa trabaho. Ano ba yung sa trabaho? Ginagawa mo yun kasi trabaho mo yun. Tandaan mo, bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo nagmamahal sa Diyos dahil trabaho natin. Hindi trabaho natin, kundi obligasyon talaga natin na mahalin ang Diyos. Katulad ng magulang. Minamahal mo ba ang magulang dahil sa parang trabaho lang? Wala kang yung choice kasi yun talaga yung sabi, mahalin ang magulang eh. No choice. Di ba? Mahalin mo. Pero hindi yun eh. Kaya minamahal mo yung magulang mo sapagkat tungkulin mo yan. Kasi mahal mo yung mga magulang mo. Kaya yung sabi ko nga, pag minahal mo yung magulang mo, pinagpapala ka. Lalo pa kaya pag minahal mo yung magulang mo sa espiritu. Kaya nga sabi dito sa binasa natin, ang Diyos kumikilos sa mga taong umiibig sa Kanya. At tandaan natin, pag sinabing umiibig dito, ang tinutukoy ng Diyos, walang iba, wala dapat siyang kahati. Di ba? Wala dapat siyang kahati. Ayaw ng Diyos, may kahati. Sapagkat nagsisilo siya. Kaya nga ang Panginoon, ayaw talaga niya ng mga taong na dalawa-dalawa yung priority sa buhay. Minsan, mahal ko ang Diyos. Pero pag tumingin sa libutan, ay mahal ko rin pala sa libutan. Kaya ngayon, anong mangyayari sa'yo? Isa kang Kristiyano na para kang naglalakad sa dalawang ilog. Kaya mo ba maglakad sa dalawang ilog? Kasi kabili. Namamangka ka dito sa salita ng mundo, di ba? Kaya mo ba yun? Hindi mo kaya yun. Kasi nga, isa lang ang daan. Isa sa daan sa kabutihan, isang daan sa kapamakan. Kaya ito pinag-aaralan natin sapagkat dapat malaman natin yung tinawag tayo ng Diyos. At nakapag-isa tayo kay Kristo, ang ibig sabihin, nagkaroon ka na ng relasyon. Kagaya ng pamilya mo. Di ba? Kapag may anak ka, may relasyon ka na. Di ba? Kasi yun ang totoo eh. Kaya kapag nakikita mo yung anak mo na sasaktan ka dahil may relasyon ka sa anak mo yun eh.
nasasaktan ka rin. Bakit? Sapagkat anak mo yun. Kaya pag tayo anak ng Diyos, pagkatapos gumagawa tayo ng hindi tama, tandaan mo, masasaktan ang Diyos sa ginagawa natin. Kaya yan ang dahilan eh. Kaya maraming tao ngayon, hindi nila nararanasan yung kabutihan ng Diyos. O kung nararanasan na hindi sila lumalago, hanggang ganun na lang sila. Kasi bakit? Hindi tunay yung pagmamahal nila sa Diyos. Kaya nga dito, balikan natin yung Exodus 20. Exodus 20. Basahin nga natin ulit yung Exodus 20. Verse 5. Exodus 20, verse 5. Anong sabi dito ng salita ng Diyos? Oh. Ito yung sabi ng salita ng Diyos, oh. Huwag ninyo itong paglilingkuran. Huwag ninyo ito paglilingkuran o sasambahin dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos. Ayaw na may sinasamba kayong iba. Pinaparusahan ko ang mga nagkakasala sa akin, pati na ang mga anak hanggang sa ikaapat na henerasyon ng mga napupuot sa akin. Biro mo yung pagka ikaw pala maggawa ka ng Diyos-Diyosan at yun binigyan mo ng simpati at sinunod mo yun, pinaglikuran mo yun. Anong sabi ng Panginoon? Yung kasalanan na ginawa mo, mamanahin ng generation mo. Dagang tataka, di ba? Sa Bible, di ba sabi ng Bible, sabi ni Ezekiel, pag ikaw nagkasala ka, yung kasalanan mo hindi mapupunta sa anak mo. At yung kasalanan ng anak mo, hindi mapupunta sa iyo. Pero ibahin mo pagtungkol na sa paglilingkod. Bakit? Sabi ng Panginoon, pag gumagawa ka ng Diyos-Diyosan sa buhay mo, yung kasalanan mo, mamanahin ng anak mo, ng anak mo, ng anak mo. Ibig sabihin, 4 na henerasyon, mamalasin yung pamilya mo. Hindi tayo nagsabi niyan, ang Diyos. Kaya nga sabi ng Diyos, siya yung jealous God eh. Ayaw niya talaga na sa buhay ng tao na may iba tayong minamahal. Dapat sa buhay natin ito matuto tayong mahalin ang Diyos. Nakita ko man yung nangyari ngayon sa Iligan? Di ba? Akala na, dito tayo, pasasaya lang tayo, pero kung tingnan mo doon sa Iligan, grabe talaga yung dumaan ng bagyo. Parang undoy talaga. Kung sana yung dumaan yung tubig, maaga. Pero mo yung dumaan yung baha, anong oras? 1:30 ng madaling araw. Kaya nakita ko doon yung mga mayayaman, ang gaganda ng bahay, talagang binutas na nila. O kasi may nagla-live eh, sa Facebook eh. O binutas sila, sa atip na sila. Diba? Nakita natin yung mga sasakyan. Talagang natataob na, nakita mo yung bumagsak yung mga nyug, inaano lang, maraming tulay. At marami talagang nahihirapan. Diba? At nakikita mo yung mga tao. Lahat tumatawag sa Diyos. Anong sabi nila? Diyos ko, tama na po. Diba? Bakit? Bakit sinasabi ng mga tao? Diyos ko, tama na po. Kasi akala nila, lahat ng nangyayari dito sa mundo, kagagawa ng Diyos, hindi. Kagagawa niyan sa kasalanan. Tandaan mo, ang Diyos natin mabuti. Hindi siya gagawa ng ganoon. Hindi pa dumarating yung panahon. Alam ni Satanas yun. Yung nakita niya si Jesus, ano sabi niya ni Satanas? Nanginig sa takot si Satanas. At sabi niya kay Jesus, hindi pa namin panahon. Kasi bakit? May panahon ng paghukom.
may panahon sa galit ng Diyos. Kaya nga tayong mga anak ng Diyos, tinuturuan tayong mamuhay. Mahalin natin ang Diyos. Kasi bakit? Ayaw ng Diyos, maranasan natin yung wrath of God. Tandaan mo yung wrath of God. Hindi pa nangyayari yun. Nakakatakot yung wrath of God. Kung babasahin mo sa Revelation. Saan ka ba makakita? Isang apoy na lumilipad sa langit, bumagsak sa lupa, na umapoy. Pagbagsak sa lupa, 1/3 ng barko sa buong mundo, wasak. 1/3 ng tao, patay. Diba? Iba yung dilubyo na wrath of God. Yung dilubyo na nararanasan ng mga tao ngayon. Kaya nga sa buhay na ito, kailangan praktisin natin na mahalin ang Diyos sa buhay natin. Tandaan mo, yung buhay na pinahiram sa atin ng Panginoon, may hangganan yun. Kaya dapat praktisin natin ng praktisin yung pagmamahal natin sa Diyos. Sapagkat yung mga tao tunay na nagmamahal sa Diyos, ang Diyos nakakakilos sa kanilang buhay. Kaya nga ang mga Kristiyano ngayon minsan hindi talaga lumalago. Kasi bakit? Hindi talaga nila mahal ang Diyos eh. Tingnan mo yung mga bagong Kristiyano, tataka ka, di ba? Ikaw, lahat tayo, nakaranas tayo ng bagong Kristiyano. Pero mo yung bagong Kristiyano ako. Kasi na-baptize ako sa Davao, ang edad ko 13 years old. At una kong binasa na Bible wala nagturo sa akin, yun ang una kong nabasa. Yung tawag ito, 1 Corinthians chapter 13. Di ba po pag-ibig yun? Yun ang natuturo, na una kong nabasa. Pero mo, iba yung pakiramdam mo yung pagkatapos baptismo, yung parang sinuko mo sa Panginoon yung buhay mo talaga. Bait ko, tataka nga ako. Utusan ako ng nanay ko, walang reklamo. Pero reklamo doon ako masyado ha. Sabi ng nanay ko, punta ka ng Greenwood. Kuha ka ng kahoy nyo. Sabi na ko, talagang tataka ko, ba't mabait ako? Di ba? Kasi bakit? Love na love ko yung Diyos eh. Di ba? Bawat gawain ng Panginoon, present talaga ako. Minsan, sabay pa kami sa naglalagay ng bangko. Di ba? Sabay pa kami naglalagay ng bangko. Kasi bakit? Sino ba yung naglalagay ng bangko sa church namin? Walang iba yung nanay namin. Nanay ko rin yung naglalagay ng bangko sa church. Oh, doon ako sa Bible, talagang sabi ako. At madali lang sumunod sa kalooban ng Panginoon, talaga yung nararamdaman mo yung pag-ibig talaga sa Panginoon, yung tinatawag first love mo sa Panginoon, ang dali sumunod. Nagtataka ka, ba't nahihirapan to? Ba't ako parang hindi ako nahihirapan? Kasi bakit? Damang-dama mo yung pag-ibig ng Diyos. Pero yung unti-unti nang nawawala yung pag-ibig ng Diyos sa'yo, magtataka ka. Sasabihin ng nanay ko sa akin, "Uy, Tony, ba't di ka na umapil doon ng devotional?" Gabi, pwede naman mag-absent eh. Di ba? Bakit ganun? Kasi nga, unti-unti nang nawawala yung pag-ibig mo sa Diyos. Kaya nga maraming Kristiyano hanggang ngayon hindi lumalago. Bakit? Sapagkat hindi nila pinapractice yung pag-ibig ng Diyos sa kanilang buhay. Sa kanilang buhay. Diba? Tandaan mo ang pag-ibig, napapractice yan. Totoo ba yun? Oo, kasi marami na ako nakita eh. Yung mga kaibigan kung hindi nila mahal ang asawa nila, namahal nila eh. Tagalan, di ba? Di ba? May barkada ako, sabi ko, ang gusto mo talaga yan? Hindi, kaya. Kaso lang, gusto ng magulang ko yan eh. Katapos, parang nakita lang din ako. Okay na ngayon, may anak siya. Sabi ko, ganun pa rin yung pagtingin mo. Hindi na. Mahal ko na yung asawa ko. Di ba? Ibig sabihin, napapractice yung pagmamahal.
Ganun din dapat sa Diyos. Kasi importante talaga matuto tayong mahalin ng Diyos bilang magulang natin. Kapagkat sabi ng Bible talaga, ang Diyos kumikilos sa mga taong umiibig sa Kanya. Umiibig ka ba sa Diyos? No problem. Ang Diyos ang kikilos sa iyo. Kasi sapagkat ang pananampalataya saan galing? Sa Diyos. Yung pag-ibig saan galing? Sa Diyos. Yung kabutihan ng tao saan galing? Sa Diyos. Kasi kung wala ang Diyos, wala lahat yan. At ang susi niya walang iba, mahalin mo ang Diyos. At tulad diba sa magulang natin, kaya nga sabi ko ngayon, ang hindi maglayo yung magulang natin sa langit, saka yung magulang natin dito sa lupa. Hindi maglayo yan. Di ba sabi ng Jesus, ang pinakamahalagang utos sa lahat, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa. Magtataka ka, may katatapat yan dito sa mundo. Mahalin mo ang iyong mga magulang. Unang utos din. Kasi bakit? Bakit nagkakakonekta sila? Magulang na makalupa, magulang na makalangit. Sapagkat gusto ng Diyos na yung mga anak, mahalin nila yung magulang nila. Kasi madali lang. Yung magulang, yung Panginoon, madali mo lang paglikuran niya kung mahal mo, di ba? Kaya nga magtataka kami mga anak na pinapabayaan yung magulang. Diba? Dami na ganyan, lalo na sa Europe. Meron nga ako lang kausap na tiga-kwan sila, tawag nito, Italy sila. Ang mga magulang pala doon, dahil sa sobrang busy ng mga tao doon, ang ginagawa nila sa magulang nila, nagbabayad na sila ng tao. Paalaga mo na doon. Paalaga mo na lang sa kanila yun. Para yung tao. Pero maganda pa rin sa Europe kasi bakit? Pwede mo ipakalaga yung magulang mo sa mga foundation, di ba? Mga pando sa gobyerno, pwede mo palagaan. Pero dito sa mundo, dito sa Pilipinas, kasi sobrang hirap. Ano mangyayari? Bugbog ng magulang, lalo na kung magulang sobrang tanda na. Di ba nakita mo yung sa TV yung pinalita sa Jimmy sa unang yung magulang kasi hindi na ginaganyan papakain. Di ba? Yung kutsara talagang ginaganyan talaga, di ba? Pinapalo pa ng kutsara. O bakit naging ganun? Kasi hindi nila mahal yung magulang nila. Di ba? Kaya ang Diyos, pag tayo hindi natin mahal ang magulang natin na tunay, paano natin mamamahal yung Diyos na hindi mo nakikita? Okay? Kung sa magulang na nakikita mo, hindi mo na mahal, paano mo mamamahal yung Diyos na hindi mo nakikita? Mahirap. Diba? Kasi ang mga tao na hindi talaga mahal yung mga magulang, minsan nababagot sa ginagawa nila sa magulang nila. Parang lumalabas ang pabigat. Parang lumalabas, parang ibigas yung kasi ito eh. Kaya ako ginagawa. Ganon din sa Diyos. Pag tayo gumagawa sa Diyos dahil obligasyon na lang natin, walang kwenta yung paglilingkod natin. Tandaan mo, ang susi kaya nagawa ang mundo, kaya ang tao, may tao ngayon sa mundo, kaya may lupa, may hangin, may bituin, may buwan, dahil sa pag-ibig yan ng Diyos. Bakit niya ginawa? Dahil yan sa pag-ibig niya. Kaya tama yung kanta ng papuri. Ang susi ng lahat, walang iba kundi pag-ibig. Kaya matatapos na ng lahat eh. Pati yung pangangaral, pati yung mga propeta, kahit anong bagay, matatapos na ng lahat. Pati pananampalataya, may hangganan. Pero yung pag-ibig, walang hangganan. Kasi yun talaga ang gusto matutunan ng Diyos sa buhay ng tao. Na magkaroon kaya talaga tunay na pag-ibig sa Diyos. Kaya nga yung bungat ko kanina, naniniwala ba kayo na totoong tao kayo? Diba, sagot niyo, oo, naniniwala kaming totoong tao kami.
dapat maniwala rin kayo. Yung Diyos na pinaglilingkod, totoo yun. May damdamin yun. Kaya nga, ang title sa ating pinag-aral, I am a jealous God. Ayaw niya na may kahati. Kaya nga sabi ng Panginoon sa John 4:23, ang hinahanap niya magsasamba, kailangan magsamba sa Kanya ng Espiritu at katotohanan. Ayaw ng Diyos na magsasamba ka na hindi mo siya mahal. Ayaw ng Diyos na magsasamba ka sa Kanya kasi meron ka lang hinihingi. Ang gusto ng Diyos, maglilingkod ka sa Kanya, magsasamba ka niya sa Kanya dahil mahal mo siya. Yun ang importante. Kaya nga sabihin ko sa inyo mga kapatid, pag hindi natin natutunan ang totoong pagmamahal sa Diyos, hindi tayo lalago sa Diyos. Saan lang tayo lalago? Maraming Kristiyano ngayon, malagaw ngayon sa salita ng Diyos. Saan? Sa kaalaman lang. Knowledge. Pag tinanong, Brad, saan mo ba yun? Para lang po, parang Google lang, di ba? Yung Google o kaya yung mga kung ano yung sinasabi ni Jibril sa akin na punta ka dyan kasi madali lang matuto ka, di ba? Parang gano'n na pag tinay, uy! Dali lang, answer ka agad. Pero sabi ng Bible di ba? Ang sabi ng Diyos sa 1 Corinthians, di ba? 13 verse 2, ang sabi ng Panginoon, kahit na ikaw na yung nasa iyo na lang buong knowledge, kahit ikaw yung pinakamatinding mananampalataya, yung pananampalataya mo, breaking the record. Kasi panahon ni Kristo, hindi rin nagawa ni Kristo yan. Yung bundok palipatin sa dagat. Nagawa ba ni Kristo yun? Hindi ginawa ni Kristo. Pinapakita na ni Kristo na walang imposible sa Diyos. Yun lang ang ibig sabihin, hindi literal yun. Parang kwento lang yan, di ba? May isang pananampalataya, sabi, totoo kaya sinabi ng Panginoon? Kasi, nasa sa bukid na katray. Kasi, yung bukid, sunod ng dagat. Hindi nga parating niya nakikita yung dagat, yung patapos yung bukid, yung bukid, parating niya nakikita yung dagat, hindi niya nakikita kasi nasa likod ng bukid Kaya sinabi, ang gagawin ko nito, gagayahin ko yung sabi ni Jesus. Irin ko na, sipatin itong bundok doon sa dagat. Kaya anong ginawa niya? Para sigurado, di ba, bintana sa mga sa taga-bukid yung tao na ginaganyan? Ginanyan niya yung kanya, sinarado niya, at nanalangin siya. Pagkatapos siyang nanalangin, ang ginawa niya, unti-unti niyang binuksan. At sabi niya, tama talaga ako Tingnan mo, hindi talaga lumipat yung bundok Tama talaga ako. Di ba? Kasi ang bundok hindi lumipat. Ano kung ibig sabihin doon? Yung mga tao na nakakaunawa, alam niya yung nasusulat pero hindi niya nauunawaan. Di ba? Kasi akala niyang literal lang yun. Nagagawin mo, ililipat mo talaga yung bundok. Kasi kung totoo yun, dapat nilipat ni Jesus. Kasi kaya ni Jesus yun. Diyos siya. Pero bakit hindi niya ginawa yun? Kasi pinapakita lang niya sa mga tao na pag ikaw naniwala ka sa Diyos, walang imposible. Bakit? Posible ba yung bundok malipat? Parang imposible yun Pero pinapakita lang Diyos na sa Diyos, pag ikaw naniwala ka, walang imposible. Di ba? Ganun din yun sa buhay natin ngayon. Yung sa buhay natin, sa paglilingkod natin, mararanasan natin yung walang imposible pag tayo nagmamahal sa Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, kahit malipat mo pa yung mundo, kasi kahit na ikaw na yung pinakamatalino, lahat ng hiwaga ng Diyos, alam mo na, pero kung wala ka namang pag-ibig, anong sabi ng Panginoon? Wala kang kabuluhan. Kaya nga pag tayo naglilingkod tayo sa Panginoon, tandaan nyo na yan. Kahit umiyak ka ba ng umiyak, kahit yung iyak mo, may kasama ng
Dugo. lumulubos na sa kwan mo, sa ilong mo. Oh, ang sabi ng Panginoon, walang kabuluhan yan. Kasi bakit? Ang gusto ng Diyos na siya'y matutunan nating mahalin. Yun ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Kasi marami tayong pinapractice, di ba? Ang mga tao madaling mag-practice sa salita ng Diyos. Ang tao kaya niyang gumawa ng outline. Ang tao kaya niyang gumawa lahat ng bagay. Di ba? Pero bakit kaya ang tao ayaw niyang practicein yung mahalin ng Diyos? Kasi bakit? Napakahirap kasi pag minahal mo ang Diyos, maraming masasagasaan. Di ba? Number 1 masasagasaan, yung gusto mo. Number 1 talaga masasagasaan niya pag minahal mo ang Diyos. Di ba? Kaya nga sabi ng Diyos, yung may lumapit sa Panginoon, Panginoon, gusto po akong maglingkod. Sasama po ako, sabi ng Panginoon. Pero teka muna, Panginoon, lilibing ko muna yung patay ko. Ano sabi ng Panginoon? Pababayaan mo yung patay na maglibing sa sarili niyong patay. Ang pinapakita na ng Panginoon doon, sa paglilingkod na ito, wala ka ng ibang iisipin. Hindi yung alalahanin sa mundo. Ang iisipin mo na makasunod ka sa Diyos. Alalahanin, nag-alala siya eh. Sino maglilibing? Kaya sabi ng Panginoon, pabayaan mo yung patay na maglibing sa kanyang patay. Diba? Ang sinasabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Sumunod ka lang. Kaya nga yung mga tao, mahirap talagang makasunod sa Diyos kung hindi talaga tunay yung pagmamahal niya sa Diyos. Kasi magiging lukewarm yung buhay niya. Ano ba yung lukewarm? Yung tao nasa Panginoon, paglabas niya sa simbahan, nasa sanlibutan din siya. Yun yung lukewarm eh. Hindi siya init, hindi naman siya malamig. Ganun ang buhay niya parati. Pero tandaan natin, pag ginawa natin yun, ang Diyos hindi makakakilos sa'yo. Kasi bakit? Klarong-klaro ang sabi ng Bible, makakakilos lang siya sa mga taong umiibig sa Kanya. Pag hindi ka umiibig sa Kanya, hindi siya makakakilos ng mightily sa buhay mo. Kaya ang mangyayari sa mo, ikaw yung Christian na bansot. Diba? Wala kang pinaglakihan, kundi ganun ka lang. Alam mo lang yung salita ng Panginoon, pero hindi mo kayang isabuhay. Kasi mahalaga dito eh. At tandaan natin sa paglilingkod natin dito sa Panginoon, hindi mahalaga kung ano ang ginagawa mo sa church. Ang mahalaga, sinusunod mo at sinasabuhay mo yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Yun ang mahalaga. Sapagkat ang buhay, hindi yan pagalingan, kundi pasunuran ang gusto ng Panginoon. Kasi kung magaling talaga ang gusto ng Panginoon, number 1, hindi na tayo kukunin. Number 1, ako, hindi na ako kukunin ng Panginoon kung magaling lang pala kukunin. Kasi number 1, grade 6 lang ako eh. Oh, sa buhay ko talaga, amin ko, grade 6 lang ako. Kung pagalingan lang, hindi ka na dapat kunin ng Panginoon. Kasi kung Panginoon, ang paglilingkod pala pagalingan, ang kukunin ng Panginoon, abogado, engineer, tawag na scientist. Kasi bakit? Puros magagaling yan, di ba? Pero hindi ganun eh. Kasi hindi naman kasi pagalingan ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, sumunod tayo kung ano ang pinapagawa sa atin ng Diyos. At sinabi ni Jesus, ang sabi niya, mahalin natin ang Panginoon nating Diyos ng buong kaluluwa, buong isip, buong lakas, buong pagkatao. Yun ang gusto ng Diyos na matutunan natin sa buhay. Pangalawa, sabi dito, ano ba yung mga bagay na nakapaghiwalay sa Panginoon? Na ayaw ng Diyos na maging
kahati niya sa buhay natin. Yung pera, material na bagay. Tandaan mo, hindi nga ako tulog. Tandaan mo, sa buhay na ito, bagamat importante yung pera, importante mang pera. Kasi sinungaling naman ako dito, sinasabi ko sa inyo, hindi importante yung pera. Kasi kung hindi importante, dapat dapat itanong nyo, hindi pala importante yung pera eh. Pastor, pag may pera ka, akin na, kasi hindi pala importante. Di ba? Ang pera, mga kapatid, importante yan. Pero, ang turo sa atin ng Panginoon, huwag nating mahalin ang pera. Bakit? Bagamat importante yan, pero huwag nating mahalin yung pera. Kasi nga sabi ng Bible, pag mahal natin yung pera natin, yan yung ugat ng kasalanan. Kaya maraming mga Kristiyano nawawala sa Panginoon kasi bakit yung paglilingkod nila, naglilingkod na lang sila dahil sa pera. Maraming ganyang Kristiyano ngayon, ha? Di ba? Bakit ka nagbibigay? Kasi sabi kasi ng Bible siklik, umaapaw. Sabi ng Panginoon, bakit ka naglilingkod? Kasi sabi, pag maglingkod daw ako, magiging mapalad daw ako. Kaya lahat ng pagsunod mo, dahil lang sa pagpapala, hindi dahil sa mahal mo ang Diyos. Kaya ayaw ng Diyos ng ganun. Kaya nga sabi niya dito sa Mateo 6, ano sabi ba ng Diyos dito sa Mateo? Mateo 6, chapter 6, verse 24. Ang sabi ng Panginoon dito, ito sabi niya, walang tao makapaglingkod ng sabay sa dalawang amo, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang kalawa, o kaya magiging tapat siya sa isa at hahamakin niya ang kalawa. Ganun din naman, hindi kayo makakapaglingkod ng sabay sa Diyos at kayamanan. Maraming mga tao lumalapit sa Diyos dahil sa pera. Tandaan natin, ang paglapit natin sa Diyos hindi dahil sa panalangin. Kasi hindi naman sinabi ng Panginoon, lumapit kayong lahat sa aking nahihirapan at napapagal dahil marami akong pera. Hindi naman sinabi ng Panginoon, lumapit kayo lahat napapagal na hirapan kasi papahingahin ko kayo. Yung tunay na kapahingahan. At tandaan mo, hindi ka makakapasok sa kapahingahan ni Kristo kung hindi kang matututo lumakad sa pag-ibig. Hindi ka makakapasok. Tingnan mo ang Israel. Hindi sila nakapasok. Kahit si Joshua, sinabi din ni Joshua, hindi nakapasok ang Israel sa kapahingahan. Bagamat nakapasok sila saan? Sa Promised Land. Pero hindi sila nakapasok sa kapahingahan sa Diyos. Kasi bakit? Maraming taga-Israel na naglilingkod sa Diyos pero hindi nila mahal ang Diyos. Naglilingkod na sila sa Diyos dahil may nakukuha sila sa Diyos. Tandaan mo, katulad sa magulang natin, bakit ba natin pinaglilingkuran yung magulang natin dito sa mundo? Dahil ba may makukuha tayo sa kanila? Hindi. Pinaglilingkuran natin yung mga magulang natin dito sa makalupa kasi dahil mahal nila, mahal natin sila. Kasi naalala ko yung buhay pang nanay ko. Diba, tumirang nanay ko sa bahay eh. At ako naging caregiver. At naranasan ko doon yung mga bagay na hindi kaaya-aya sa buhay. Sabi ko, ito pala talaga yung caregiver. Pero maabutan mo si nanay.
na nilalaruan yung dumi niya. Grabe, nilalaruan yung dumi niya. Diba? Kaya, matututo kang magpasensya talaga sa isip mo. Kaya minsan sinasabi ko, meron man ako ibang kapatid, ba't ako gaganito? Sabi naman pa, babalik na naman yung isip ng nanay ko. Kasi dito nga ako sa'yo eh. Dito ako mamamatay. Kaya doon talaga siya namatay. Di ba? Kita ko meron bubuhatin. Papaliguan. Ako na lang papaligo sa nanay ko. Talagang mahirap. Ang tanong ko sa inyo, may nakuha ba ako sa nanay ko? Hindi man mayaman nanay ko eh. Pero isa lang masasabi ko, ang magulang, pinamamahal ng Diyos yan. Katulad din ng Diyos kasi magulang siya. Kaya nga po, Perse, ang magulang na langit, ang sabi ng Panginoon, pinakamahalagang utos. Mahalin mo yung Diyos. Dito sa lupa, magulang natin sa lupa, number 1 din. Sabi, pinakaunang utos. Mahalin mo yung magulang. Bakit? Kasi yun na ang gusto ng Panginoon eh. Pamilya tayo eh. Yung tumanggap ba kayo kay Kristo sa Diyos, tagasunod lang ba kayo? Baka isip nyo, tagasunod kayo. Hindi kayo tagasunod. Pamilya kayo ng Diyos. Kaya matuto tayo magmahal sa Diyos. Tandaan mo, kaya lang tinawag tayo tagasunod para makita ng tagasanlibutan na iba tayo sa kanila. Kasi tagasunod tayo ni Kristo. Diba? Kaya tayo nangangaral dahil mga lingkod tayo lahat ng Panginoon. Pero sa tunay nating kalagayan, tayo ay pamilya ng Diyos. Yung tandaan mo, pamilya ka ng Diyos. Kaya nga sa buhay natin, meron tayong matatakbuhan. Pag nahihirapan ka, open na open yung throne of grace. Open na open. Tandaan mo, mga anak ng Diyos, pag lumapit, lalo na yung mga anak na masunurin na nagmamahal sa Diyos, hindi mo ba nga sinasabi, alam na ng Diyos kung anong mangyayari sa iyo. Alam na ng Diyos kung paano ka ililigtas, paano ka tutulungan. Kaya yung mga anak ng Diyos, huwag kabahan. Magtiwala lang. Kasi kailanman hindi nahuhuli ang Diyos. Kasi siya yung nakakaalam ng time eh. Diba? Siya yung nakakaalam ng time natin, kaya hindi siya nahuli. Kaya patuloy tayo, magtiwala. Patuloy tayo mag-practice na mahalin natin ang Diyos. Kaya nga sabi nito, mga material na bagay, hindi talaga pwede yan. Sa Diyos, hindi rin pwede yan. Dapat matuto talaga tayo na mahalin ang Diyos na tunay na hindi tayo nagmamahal sa Kanya dahil sa may nakukuha tayo. Kundi mahalin natin siya bilang Diyos. Bilang Ama natin. Kaya nga sa panahon ng Israel, anong pakilala ng Diyos sa panahon ng Israel sa Old Testament? Diyos at tao. Sa New Testament, ang pakilala ng Diyos, Father and Son na. Kasi bakit? Relasyon na tayo ngayon. Pinakamabuti yung relasyon. Sabi ka, kung saan yung head ng family, doon din yung mga anak. Diba? Kaya nga sabi ng Panginoon, ayaw niya na maging may kahati siya, lalo-lalo sa mga material na bagay. Kaya nga sabi dito sa John chapter 5, chapter 2, verse 15, ang sabi dito, ang nagmamahal sa sanlibutan, yung pag-ibig ng Diyos wala sa Kanya eh. Kasi ang gusto ng Diyos, wala talaga siyang kaagaw. Number 1 siya sa puso mo. Hindi naman inaagaw ng Panginoon yung trabaho mo. Ang gusto lang ng Diyos, matuto mo siyang mahalin talaga ng totoo. Natunay talaga siyang parang tao lang na kahalubilo mo. Dapat ganun yung relasyon. Relasyon yan eh. Tandaan mo ang Diyos. Sabi nga ni Pablo, ang Diyos, hindi siya malayo. Malapit lang siya. Kaya nga sabi ni Jesus, pag may nagtitipon sa kanyang pangalan, nandun na kagad siya eh. Kahit 3, 2, nagtitipon sa aking pangalan, nandoon na siya. Kaya nga Diyos, huwag tayo, kagaya natin, huwag tayo malungkot kung kunti lang tayo.
Kasi nga, ang sabi nga ng Panginoon, 2-3 lang eh, nandun siya eh. Ano bang kinakatakot mo? Basta ang importante, alam mo, yung gagawin mo. Ano yung gagawin mo? Mamahalin mo ng tunay ang Diyos sapagkat ang Diyos natin seryoso. At sabi yan ng Bible, di ba, sa Santiago 4:5, sabi niya, ang Diyos daw, nakasulat to, sabi niya, ang Diyos na pinatira sa atin, yung Espiritu, ayaw niyang may kahati sa pag-ibig. Pag ang Diyos nakikita ng Diyos, ay ito, ang kaya ito naglilingkod sa akin dahil sa kayamanan lang. Hindi masisiyan ng Diyos eh. Kahit ikaw, di ka naman masisiyan, di ba? Kahit sinong ama dito sa lupa, yung anak mo ang bait-bait. Kaya pala bait pala. Kasi bakit? Gusto pala niya makakuha yung kalahating mana sa kanya. Di ba? Kaya pala siya bait na bait sa magulang. Kasi bakit? Hihingihan pala niya parati ng pera. Di ba? Tandaan natin, ang paghingi sa Diyos, tungkulin talaga ng Diyos sa atin yan. Kasi bakit? Anak tayo eh. Pero kung gagawin natin ang isang bagay dahil sa ganyan, hindi na tama. Kaya nga dapat ang gawin natin, palaging tama. Huwag nating hayaan na ang Diyos, mamahalin natin kasi may dahilan tayo. Dapat mahalin natin talaga siya. Dahil Diyos siya natin. Dahil siya yung buhay natin. Siya yung kalakasan natin. Siya yung buhay natin. Talaga yung, kung ano yung pagmamahal mo sa anak mo, anong pagmamahal mo sa mga kapatid mo, sa mga kaibigan mo, dapat mas padoon yung mararamdaman mo sa Diyos. Kaya ang tao, pagmahal niya Diyos, hindi siya tinutulak na ganito. Brother, manalangin ka naman. Kaya yung mga taong mahal nila ang Diyos, pagising pa lang sa umaga nun, wala na. Magpapasalamat na sa Diyos yun, hindi yung uunahin yung kaldero. Diba? Kasi maraming mga tao, uunahin yung kaldero mo, bago na yung Diyos eh. Diba? Eh naman mga yun. Kaya tuloy, minsan naaaway tuloy, minsan makapanalangin, nauuwi sa away. Di ba sinabi ko sa'yo, bumuli ka ng bigas, tinawag din tayo. Wala na, naputol na tuloy yung panalangin, di ba? Kasi kung totoong mahal ng Panginoon, una lahat ng Diyos sa buhay mo. Naalala ko ganyan umaga, di ba? Si Oni, nagumilising si Oni. Ang una niyang nilapitan, kinis-kiss niya, yung anak niya. Di ba? Ganon din yung Diyos natin eh. Sabi nga ng Bible, kahit natutulog tayo, pinagpapala tayo ng Diyos. Ganon tayo. Inaalala tayo ng Diyos kasi siya yung tunay nagdama talaga ng pag... Kaya nga sabi ni Jesus eh, hindi kayo ang una nagmahal sa akin, kundi ako ang unang nagmahal sa... Ang pinapakita lang ng Panginoon doon, sa atin, yung pagmamahal niya, hindi yung katulad ng pagmamahal ng tao. Yung sinabi ng Diyos, una siya nagmahal sa atin. Pag sinabi ng Diyos, una siya nagmahal sa atin, paano ba tayo minahal ng Diyos? Hindi ka niya minahal ng Diyos dahil yung banal ka na. Banal ba tayo? Kaya minahal tayo? Hindi. Minahal tayo ng Diyos, yung makasalanan ka pa, yung hindi mo pa kinikilala ang Diyos, yung wala kang amor sa Diyos, yung minahal ka na ng Diyos nun. Kaya nga dapat, tayong mga tao, mahalin din natin siya. Saan? Dahil sa kanyang pagiging Diyos, pagiging Ama natin. Sapagkat mabuti nga siya eh, di ba? Kaya nga yung kanta kanina, worthy. Kasi bakit worthy talaga? Worthy talaga yung Diyos purihin eh. Kasi bakit? Yung mga hininga natin, nakakahinga pa rin tayo eh. Ano kaya ano? Bumaba ang Diyos at sabihin ng Panginoon, simula ngayon lahat, may metro na. Kasi gagaya na ako dito sa metro. Ikaw, ilang puso mo mula hininga sa isang araw. Ang laki ng mababayaran mo. Natandaan ko na una yung oxygen sa ospital. Di ba isang ganyan yan?
libo yun eh. Ah. Libo mahigit yun eh. Lalo pa ngayon, di ba? Mas libo yun. Pero, yung oxygen na yun, 2 araw lang yun, ubus na kagad eh. Pero kung i-hikokan sa'yo ng Panginoon yung 2 araw, ganun kamahal, kung talaga natin, 1.8 yun, di ba? Kung kukwenta sa 1 araw, talagang, palagay ko lahat ng sweldo mo, mapupunta ron. Ganun, bakit? Kung 1.8 yun, at hindi ng babayaran mo sa Panginoon, di ba? Tsaka ang dahil patay. Pero dahil sa kabutihan mo hanggang ngayon, free ang Panginoon. Kaya dapat dito sa atin pinag-aaralan, kaya tayo nag-aaralan dito, kasi bakit? Importante talagang mahalin natin ang Diyos. Kasi kapag ka na hindi natin yun, kasi pag hindi natin minahal ang Diyos, hindi siya makakakilos. Kasi yung kayang versikulo na Romans 8:28, yung kaya yung mga paboritong versikulo sa mga tao, di ba? All things work together. Ginawan nga ng kanta yun eh. Kasi bakit? Maganda talaga yun, di ba? Ang Panginoon nakaakilos talaga sa ating buhay. Pero nakalimutan ng mga tao, meron pala nakalagay doon na saan siya kumikilos? Sa mga tao umiibig sa kanya. Pag ikaw, hindi ka umiibig sa ganoon, hindi ka kasali doon. Hindi ka kasali doon. Hindi siya makakilos sa iyo eh. Kasi may iba kang Panginoon eh. Sa buhay. May iba kang priority. Kaya nga dapat sa buhay na ito, kailangan ang priority mo ang Panginoon. Ano man ang pangarap mo sa buhay, dapat una ang Panginoon sa buhay natin. Kaya tandaan natin, yung Diyos natin, isang sinusunod Diyos. Kaya dapat maging tapat tayo sa Kanya. Na maglilingkod tayo sa Kanya dahil mahal natin siya katulad ng ating mga magulang. Manalangin tayo mga kapatid. Dakila namin ang mga Diyos. Salamat Panginoon sa umagang ito, Panginoon, na binigay mo sa amin yung mensahe mo, Panginoon. Na importante talaga, Panginoon, matuto kami, Panginoon, na mahalin ka talaga sa lahat ng bagay, Panginoon. Na ikaw talaga yung una sa aming buhay, Lord. Lord, alam namin, Panginoon, mahirap gawin yung Panginoon, pero naniniwala po kami, Panginoon, sa pangako mo, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan, kundi tutulungan mo po kami, Panginoon. Alam namin, Panginoon, ikaw yung Diyos na dakila, ikaw yung Diyos na makapangyarihan, ikaw yung Diyos na hindi nagbabago, at alam namin, Panginoon, nakikilos ka sa bawat buhay namin, Panginoon, para magampanan namin, para matuto talaga kami na mahalin ka, Panginoon, ng buong puso talaga, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong mensahe, Panginoon, na ito'y maging rema sa aming buhay, na sa araw-araw ng buhay namin, Panginoon, na maging talagang totoo yung pagmamahal namin sa iyo, na maglilingkod kami sa iyo, Panginoon, dahil mahal ka namin, hindi dahil may makukuha kami sa iyo, kundi dahil mahal ka namin, Panginoon. Salamat, Lord Jesus. Binabalik ko sa iyo lahat ng kapurihan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Hallelujah. God.